Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang katanungan dito ni ka-crypto. Kung sana ay sabi niya rito ay paano kung nag-hold ka lang, yan, tapos gusto mo nang mag-TP. Ano po ang advice mo dito? Kaya yan, bago ko po sagutin yan ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Ang masasabi ko po rito kay ka-crypto ay depende po yan sa sitwasyon. Ayan. Napaka-general po yung tanong kasi na ito. Kaya marami pong mga depende po sa sitwasyon yan. Ayan, kung bakit gusto mo nang mag-TP. Ayan, malamang sabihin natin una ay meron kang nakita na isang cryptocurrency na mas gusto mo or nakita mo na mas may potential na makapagbigay sa iyo ng malaking kita or gain. Kaya naisipan mo na ibenta mo na yung holdings dito sa isang crypto asset na ito. Ayan, para ilipat mo sa bagong cryptocurrency na nakikita mo na mas magbibigay ng mas malaking kita sa iyo. Yan po yung isang posibleng bagay dito. Kaya yan, kung ganyan po yung sitwasyon ay kung nakakasiguro ka na mas kikita ka ng malaki dyan ay syempre TP mo na yan or i-liquidate mo na yan at ilipat mo na sa isang asset. Na meron nga tayo na content kanina na isang whale, isang investor ng isang whale investor or malaking investor na nalugi po siya sa pag-i-invest kay Shiba Inu. Pero nakita po niya na mas may potential itong si Pepe na baka ito raw yung makakabawi sa kanyang talo kay Shiba Inu. Kaya yan, linipat po niya yung kanyang asset papunta kay Pepe. Kaya yan, kinonvert po niya. Kaya yan, yung isa pang posibleng bagay dito, yan, kung bakit gusto mo nang mag-TP ay syempre kung kumita ka na. Yan, sabihin natin ay hindi lang na doble or siguro na times 10 yung iyong puhunan or higit pa. Ay syempre pwede ka nang mag-TP or kunin mo yung tubo mo dito o yung kinita mo rito. Ayan. At mas makakabuti po talaga kung wag po nating ibebenta lahat. Magtira po tayo. Ayan. Kasi kung sakaling baka umangat pa yan ay ayan, tuloy-tuloy lamang yung kita natin dito. Kaya yan po yung isang sitwasyon. Kung kumita na po talaga tayo sa pag-hold ng isang crypto asset, ay ayan, pwede na po tayong mag-TP. Pero kung may yung isang sitwasyon naman, ay kung nakita natin na natatalo na tayo or halos yung asset kung saan tayo nag-invest ay nagkaroon na po tayo ng losses. Ayan. Pero meron pa rin itong potensyal na sa hinaharap ay pwedeng makarecover at umangat ito at sa bandang huli ay magbibigay na rin ito ng malaking kita. Kung pag ganyan po yung nakikita natin ay tuloy lamang po natin ang ating pag-hold. Ayan. Pero ito naman yung isang sitwasyon dyan. Kung pag nakita po natin na mukhang parang magdadump na ito, ayan, sabihin natin ay meron tayong pinasok na isang meme coin na mukhang magdadump na ito at iiwanan na ito ng mga developers. Ayan. At nakikita natin na bumabagsak na ito ng mabilis. Ay ayan, pwede na po tayong mag-TP dyan para maiwasan po natin yung pagbagsak ng halaga nito. Ayan. Kasi mas mabuti na yung makapag-exit na tayo kaagad kung kaysa sa naging zero or magiging zero yung value nito. Dulot po ng pag-collapse ng crypto asset na ating hino-hold. Kaya yan, marami pong mga factors or bagay nakadepende kung paano tayo magdidesisyon sa ating pagti-TP or pagti-take profit. Kaya ayan, mas mabuti siguro kung mas i-detalye ni ka-crypto rito yung kanyang kalagayan kung bakit niya naisipan ayan, pag-TP or mag-take profit. Kaya yan po yung aking advice dito kay crypto rito. Nakadepende po kasi yan sa kalagayan kung
ano nga ba ang dahilan kung bakit gusto mo nang mag-TP. Yung isa pang bagay rito ay ayan, napagod ka na ba sa pag-hold or sawang-sawa ka na ba sa pag-hold ng cryptocurrency mo, kaya gusto mo itong ibenta, kaya ayan, or i-take profit. Kaya ayan, mas makakabuti po talaga, mas makapagbigay po ako ng advice kung malalaman ko kung ano yung sitwasyon. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.